Naisip niyo ba kung paano ang isang simpleng panaginip o pangitain na napost lang online ay pwedeng maging myth siya ng isang malaking pagsisiwalat? Dito magsisimula ang kwento natin ngayon. Mula sa isang simpleng imahe na puno pala ng kahulugan hanggang sa isang testimonya na yumanit sa isang buong komunidad. So saan nga ba nagsimula ang lahat ng to? Well, nagsimula ito sa isang bagay na medyo misteryoso. Noong March 24, 2026, isang lalaki ang biglang nag-post tungkol sa isang pangitin na naranasan niya bandang tanghali. Ayon kay Narcisa Olalo, sa pangitin niya, may nakita raw siyang isang lalaki, papalapit mula sa malayo. Nung una, hindi niya mamukhaan, pero habang lumalapit, ayon, nakilala niya. Si Pedro Prieto pala. Ang weird na part, may daladala si Pedro na isang microphone. Yes, a mic. At yang simpleng detalye na yan, diyan mag-uumpisa ang lahat. At syempre, yan agad ang tanong na pumasok sa isip ng lahat. Bakit may hawak ng mikropono si Pedro Prieto? Hindi naman daw siya singer o public speaker. So, ano ang ibig sabihin nito? Ano ang sinisimbolo ng mic? Yan ang misteryo na susubukan nating intindihin. Okay. Dito na nagiging mas interesante ang lahat kasi hindi ito nananatiling isang simpleng post lang. Para kay Narciso, yung pangatian, hindi lang yun basta panaginip. Isa itong napakalinaw na mensahe. Alang araw lang ang lumipas, nagkaroon ng Zoom meeting. At doon, si Narciso na mismo ang nagpaliwanag. Para sa kanya, siya yung messenger, yung taga-decode, na may tungkuling sabihin sa lahat kung ano ang kahulugan ng pinaniniwalaan niyang divine message na to. At eto na yung pinaka-punchline ng interpretasyon niya. Yung mikropono raw ay isang utos mula sa Diyos para kay Pedro. Ang utos? Mag-share ka, ikuwento mo lahat ng naranasan mo. At hindi lang yan, dapat daw marinig yon misma sa Zoom meeting na yon. So, paano niya nabuo yung ganitong konklusyon? Hinimay-himay niya yung mga simbolo. Simple lang daw. Yung pagdating ni Pedro mula sa malayo, ibig sabihin, yung kwento niya ay tungkol sa isang bagay na matagal nang nangyari. At yung hawak na mikropono, yun na yung utos na kumanta ka, magsalita ka, at ishare mo yung kwento mo sa lahat. At dahil sa interpretasyong yan, dito na tayo dadalhin sa pinakapuso ng buong pangyayari, ang testimonyo mismo ni Pedro Prieto. Ito na yung resulta ng pangitanin at ng mikropono. Para maka-background tayo, si Pedro ay nagtrabaho sa simbahan ng 9 na taon. Matagal yun, mula 2000 hanggang 2009. Nagsimula siya sa construction, tapos naging assistant cook, hanggang sa naging sakristan. Ibig sabihin, may first-hand knowledge siya sa mga nangyayari sa loob. At sa kanyang pagsasalita, umamin si Pedro na naging parte siya ng, iba't ibang kalokohan daw. Kasama na dyan ang pagnanakaw ng mga barya sa wishing well, paggamit ng sasakyan ng simbahan para daw mambabae, regular na inuman sa bubong mismo ng simbahan, at pagsusugal gamit ang perang nakuha nila. At para bigyan tayo ng ideya kung gaano kalaki yung perang involved, ayon kay Pedro, yung nakukolekta nilang barya sa isang araw lang, sako-sako daw. Sobrang bigat, kailangan pa raw ng 3 tao para lang mahila at mabuhat. Ganon karami. Pero hindi lang tungkol sa pera. May mas mabibigat na aligasyon si Pedro. Ayon mismo sa testimonya niya at binabanggit niya to directly, nasaksihan niya raw ang mga immoral na relasyon. May mga pari raw na may karelasyong janitor at mas malala pa, may iba pa raw na ang karelasyon ay mga batang lalaki. Sabi pa niya, totoo yan. Okay, so matapos yung mga pasabog na testimonyo ni Pedro, paano naman ito tinanggap ni Narciso, yung taong nakakita ng pangitian? Well, para sa kanya, hindi lang ito basta kwento. Para kay Narciso, yung confession ni Pedro, yun na yung patunay, yun na yung divine confirmation sa matagal na niyang paniniwala at hinala tungkol sa mga taong simbahan, para bang yung pangitian at yung testimonya ay ebidensyang galing na mismo sa Diyos. At para sa kanya, isiniwalat nito yung napakalaking pagkakaiba sa image ng mga pari sa publiko, na sila ay mabubuti at mababait, at sa pininiwala niyang katotohanan, na sila ay mga impostor, mapanglinlang, mga manloloko. Yung kwento ni Pedro ang naging buhay na ebidensya para sa kanya. At dito na humantong yung conclusion ni Narciso. Ayon sa kanya, ang tunay na pagsisisi at pagbabago ay dapat mangyari habang nabubuhay ka pa. Kasi kapag patay ka na, wala nang saysay ang dasal. Nahutulan ka na base sa mga ginawa mo sa lupa.
Kaya sa pananaw niya, yung mga paring sangkot dito na hindi nagbago, wala na silang pag-asang mapatawad. At sa huli, iniiwan tayo ng buong kwentong to na may isang napakalaking tanong. Kapag may mga ganitong sitwasyon, ano ba talaga ang mas matimbang para sa atin? Yung reputasyon ng isang matatag at matagal ng institusyon o yung bigat ng personal na testimonya ng isang taong nagsasabing, "Nandun ako, nakita ko"?